Ebanghelyo ng Diyos sapagkat dito ang kapangyarihan upang ang tao ay maligtas. Sabi po sa Biblia, there is no other name that is given among men in the whole world whereas men should be saved. Ibig sabihin po, wala pong binigay na pangalan ng Diyos sa buong daigdig na ang tao ay maliligtas kung hindi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo lamang. Ang sabi din po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Ibig sabihin po, ang salvation, ang kaligtasan ay mahanap lamang po sa Panginoong Jesucristo. Wala pong kahit anong Diyos na totoo kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang. Sila Allah, sila Buddha, namatay na po sila. Ang totoong Diyos lang po na buhay ay ang Panginoong Jesucristo. At hindi po kami tumatayo dito dahil malinis kami, kung nilinis kami ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi po sa John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, na kung sino ang manampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon po, i-explain ko po kung ano ang salvation. Ang salvation po, ibig sabihin to be saved, or ibig sabihin masasalba tayo sa isang bagay. Kung hindi nyo po alam kung saan tayo masisave tayo sa impyerno. Kasi sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ibig sabihin po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yun po yung deserve natin na mapunta tayo. Doon po tayo sinisave o sinasalba ng Diyos, yung kamatayan, yung pagpunta sa impyerno. Ngayon, bakit po tayo mapupunta sa impyerno? Dahil po makasalanan tayo. Sabi po sa Biblia, there is no righteous, not one. Ibig sabihin, wala pong banal na kahit isa sa atin, kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang po ang banal. Kaya siya po ang nagpakamatay at nabuhay ulit para kung sino yung manampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung salvation. At lahat po tayo guilty. Bakit ko po nasabi? Kasi lahat po tayo guilty na makasalanan tayo. Alam naman po natin yan. Ang kasalanan hindi lang po pag pumatay ka o nagnakaw ka. Kahit nagsinungaling ka, kasalanan na din po yan. At ang Diyos po banal. Sabi po sa Biblia, if there is no holiness, you cannot see God. Ibig sabihin, pag wala pong kabanalan, hindi po natin makikita ang Diyos. Sabi din po sa John 1 verse 3 and 5, unless you are born again, you cannot see or enter the kingdom of God, and you must be born again. Ibig sabihin po, wala po sa atin na dapat mapupunta sa langit kung hindi po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi po tayo sinalba ng Diyos, hindi po tayo dapat mapupunta sa langit. At itong salvation na to po ay free. Ibig sabihin, hindi na natin babayaran. Bakit binayaran na? Ang regalo po, hindi po yan free dahil free lang. Kung hindi dahil binayaran siya ng tao na nagbigay sa iyo. Ganon din po ang Diyos. Free po ang salvation. Libre po ang salvation. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil binayadan niya na. Nabayadan niya na ng anong pinangbayad niya po, ang dugo niya at ang katawan niya. Ang katawan niya na nasira at ang dugo niya. Yun po yung pinangbayad niya para tayo po ay ma-save. At ano pong gagawin natin? Mananampalataya lang po tayo sa Kanya. Sabi po sa Ephesians, for we have been saved by grace through faith, and not of our works, but the gift of God, not of man, lest any man should boast. Ibig sabihin po, ang salvation by grace lang po, sa kabutihan lang po ng Diyos at sa pananampalataya lang po natin. Ibig sabihin, nandyan na po ang salvation. Tatanggapin na lang po natin siya. Tatanggapin na lang po natin